hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating unang araw ng Revival Night. Nawa po ay lahat po tayo nasa maayos na kalagayan kahit nasa panahon po tayo ng pandemic ay magpapatuloy tayo na sumamba, magpasalamat at umawit sa Diyos. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. O dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kayo ang aming Diyos na tapat, mapagmahal, at kayo po ang aming mapapanghawakan, Panginoon, sa panahon ng pandemic, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan na hindi nagmamaliw. Tunay po na hindi niyo po kami iniiwan, ni panababayaan man. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsama sa amin. Samahan niyo po kami sa aming gawain sa gabing ito. Nawa kayo lang, Panginoon, ang aming maparangalan, maitaas sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, na aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Na
Sa gitna man ng gulo at suliranin, nasasaktan ng hihina man ng damdamin. At kung ang problema'y lubos na lumalalim, aking mga mata'y sa'yo lamang titingin. Kahit ang lakas ko ay maglaho man, sa'yo lamang hahanapin ang pag-asa. At kahit na nga walang pagpapala, pipiliin
Kaya salamat sa Panginoon sa ating pag-aawitan. Ngayon naman po ay matutunghayan natin ang mensahe na ihahatid sa atin ni Reverend Alex Maranan. Kumusta po kayo mga kapatid? Ako po ay kasama ko po ang aking pamilya sa pagbati sa inyo ng at pakikigalak sapagkat kayo po ay magkakaroon ngayon ng celebration ng inyong prayer week. At kami po naman ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya ay patuloy na nag-iingat at nagpapala sa atin. And we are praying that everything is okay with you in spite of this pandemic. Salamat po sa Panginoon. Ito pong coronavirus ay nagpabago sa ating buhay at ganoon din po sa gawain po ng ating iglesia, yung mga church activities po natin. But our God will never change. Siya po ay He is the same yesterday, today, and forever. Ang natatandaan ko po yung huli tayong magkita ay noong Pebrero bago po talaga nagkaroon ng pandemic. At salamat sa Panginoon dahil tayo ay patuloy niyang iniingatan. So sa pagkakataon pong ito, by the way, ako po ay nagpapasalamat na bahagi ako ng inyong pagdiriwang ng prayer week ngayon. At ako po ay magbibigay ng ilang paalaala mula po sa banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan sa Filipos 2, Kapitulo 1 hanggang 4. And we will be listening to what God is about to tell us considering this text. Kung kayo po ay may Biblia, pakibuksan naman po sa Filipos, Kapitulo 2, 1 hanggang 4 and follow along as I read the following verses. Ang babasahin ko po ay Tagalog, hindi ko po alam kung ito ay lumang salin o baka po naman bagong salin ito. Sige po, inyo po akong subaybayan. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Kung bibigyan ko po ng title itong ating pag-aaral ngayon, ang title po ay Staying Connected to Jesus and to each other. Now, ito pong iglesia sa Filipos ay pwede po nating sabihin na it was a strong church, matatag, matibay na iglesia po ang Filipos. At dahil po ito ay matatag, matibay na iglesia, ito po ay punong-puno ng vision o pangitain. Kasama po sa vision, of course, there will always be planning and a lot of activities. And because of that, it is but proper, and this will be a common experience, that there will be a lot of people involved in the ministry. Isa pong malaking blessing na sa isang church ay marami pong mga tao na involved. And because there are a lot of people involved, it is understandable that there will be a lot of differences when it comes to opinion, strategies, at saka po yung concerns. Ito naman po ay totoo sa lahat. And this is a common problem. But this is a good one, a good problem. At kapag ganito po, then kailangan po talaga ang unity. Dahil sa isa pong matatag na iglesia, marami pong mga kaisipan ang lumalabas. And if there are more minds, of course, differences are bound to arise. Ito po ay totoo. Kaya po hindi nakapagtataka na ganito po ang nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo. Dito nga po sa Filipos, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. Hinati ko po sa 3 bahagi ang atin pong pag-aaral ngayon. 3 pong bahagi, kaya kailangan ko po ng 3 oras. Okay? Hindi po. Kaunti lamang po, ilang mga minuto lang po ito. Siguro mga 20 minutes lang ito. First of all, gusto ko pong makita natin yung expectation ni Apostle Paul. The expectations of Paul. Nasa verse 1 po, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo,
mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Ito po yung expectation ni Apostle Paul. Tingnan po ninyo, ang sabi niya, kaya nga, sa English po ay therefore, so makikita po natin dito na may inaasahan si Apostle Pablo. And here are the characteristics of the church the Apostle Paul wants to see happening and being practiced in the churches of today at noon pong panahon nila. Mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Yun po ang inaasahan ni Apostol Pablo. May kasiglahan ang buhay kay Kristo. Kumusta po ang inyong buhay kay Kristo? Ngayon, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo. Alalahanin po natin na mayroon naman po tayong isang Espiritu na kumikilo sa bawat isa sa atin kung tayo ay na kay Kristo. At mayroong kagandahang loob at pagmamalasakit para sa isa't isa. Mga kapatid, ito po ang inaasahan ni Apostol Pablo na makita sa isang iglesia. Dapat ito po ang nararapat na makita sa isang iglesia ng Panginoon. Of course, the question is, nakikita ba ito sa ating church? Ano po, may kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Santong Espiritu, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. And then in verse 2, mayroon pong sinabi sa Apostol Pablo, nagbigay po ng request sa Apostol Pablo, and that will be the second point of our message today, the request of Paul. Ano po ba yung request ni Apostle Paul? Naririto po sa verse 2. Ang sabi ng Apostol Pablo, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Marunong din pala humiling si Apostol Pablo. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Nakakatuwa po yung request ni Apostol Pablo, di po ba? Sa halip na siya po ay humingi ng material na bagay, ano po, o siya ay humingi nung yung very popular na word ngayon, ayuda. Ano po, sa halip na si Apostle Paul ay humingi ng ayuda o anumang material na bagay, ang kanya pong hiningi ay lubusin ninyo ang aking kagalakan. Meron pong isang bata na siya po ay malapit na po ang Pasko, ilang araw na lang. Siya po ay nakaluhod sa kanyang kama, katabi niya yung kanyang mami. At siya po ay nananalangin. Ang sabi po ng bata, Lord, salamat po sa mami, sa daddy, sa kuya, sa ate. Salamat po sa iyong pag-iingat. Lord, malapit na po ang Pasko, ilang araw na lamang po. Ang request ko pong regalo ay bisikleta. Yun pong salitang bisikleta, yung buong pangungusap pala na ang gusto ko pong regalo ay bisikleta, talagang nilakasan niya. Talagang malakas po at nagulat ang kanyang mami. Ang sabi po ng mami ay, huwag mong sigawan ang Diyos, naririnig ka ng Diyos, hindi naman bingi ang Diyos. Ang sabi po ng bata, alam ko po yun, mami, pero mahina po ang tenga ni daddy. Kaya akin pong nilakasan. So ang ibig sabihin, pinaparinig niya sa kanyang daddy yung kanyang kahilingan na bigyan siya ng bisikleta sa Paskong iyon. Now, ano po ang request ni Apostol Pablo? Para bang sinasabi ni Apostol Pablo, hey guys, here are my expectations and I'm happy to see you doing all of these things, but make my joy complete. At ito yung mga bagay na makakakompleto sa aking kagalakan. Ang sabi po sa verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig. Magkaisa kayo sa puso't diwa. Maganda naman po yung request ng Apostol Pablo. Ang tanong ay, kaya po ba natin gawin? Yung sinasabi ng Apostol Pablo, kayang-kaya po natin. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig. Magkaisa kayo sa puso't diwa. Kaya po natin ngayon dahil meron tayong iisang espiritu, mayroon tayong iisang pananampalataya, may iisang Kristo na namumuhay sa ating puso. At yung pong pangatlo na point na nais kong ipakita sa inyo ay yun pong ways or means to meet Paul's expectations and request. Yung pong paraan. By the way, ito pong expectations and request na Apostol Pablo
ay hindi lamang expectations and request niya, but this is also the expectations and the demands of Jesus Christ to His church. There are things that Jesus wanted to see happening and being practiced in His church, including our church and your church, the BBCC. So paano daw po ba mangyayari ito, yung expectations and request na Apostle Pablo? Ito po ay yung sa 3 at 4 ng ating talata. Ang sabi po dito ay, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. So tingnan po ninyo dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba. So paano po natin magaganap? Paano po mangyayari yung expectations and request na Apostle Pablo? Una po, sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba. That is in verse 3. And then we could see in verse 4, ang sabi po dito ay, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. So we have to be other-centered. Ano po? People-centered instead of self-centered. Now, ang tanong ay, sino ba yung makagagawa nitong pagiging mapagpakumbaba? At ang nag-iisip, nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Sino ba yung model natin pagdating dito? Alam niyo po, ang model natin dito, pagdating sa ganitong usapin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Now, here is the good thing. Left to our own devices, hindi po natin magagawa ito. On our own, we could not do these things. We can't. Dahil po sa tayo ay narito pa rin sa makamundong katawan. But here is the thing. Si Hesukristo na ating pong example pagdating sa pagpapakumbaba at sa pagmamalasakit sa ibang mga tao, ay siya pong Hesukristo na nasa akin at nasa inyo. Siya po ay naririto. He lives in us. That's why we can do it. Because Christ is in us, then we can also do the expectations and the request of the Apostle Paul. And we can only do that by staying connected to Jesus Christ and to other people. Alam niyo po, si Hesukristo po ay nandito. Hindi naman po yun aalis sa atin. Pero kapag sinabi ko pong connected, ang ibig ko pong sabihin ay yung hinahayaan natin, si Hesukristo, ang banal na espiritu na nasa sa atin, ay talagang makakilos sa ating buhay. Alam niyo po, sa maraming pagkakataon, ang banal na espiritu ay nasa atin, pero hindi po siya malayang makakilos. Kaya kapag sinabi kong connected, ay ang ibig sabihin din po nito ay pagbibigay ng kalayaan kay Hesukristo na makakilos sa ating buhay. Now, everything that Paul mentioned in his expectations and requests can only happen in the context of the church and if we are connected to Jesus Christ and to each other. Napansin niyo po ba na halos lahat ng ating mga gadgets ngayon, kung ano man yan, laptop, iPad, cellphone, ay lagi pong pinaaandar ng kuryente. Basta meron po yung source ng power. Kaya siguro marami na rin po ngayon ang malakas siguro ngayon ang benta ng what do you call that? Portable charger. Dahil lalo na sa cellphone, gusto natin na laging may nakahanda na power na kapag naubusan tayo, meron po tayong isasaksak para dire-diretso yung paggamit natin ng ating mga gadget. Ang mga gadget po ngayon ay tumatakbo sa pamamagitan ng electrical power. Ganoon din po tayo. Tayong mga Kristiyano, tayo po ay tumatakbo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa atin. Noon pong kami huling umuwi dyan sa Pilipinas, kami po ay pinahiram ni Architect Brother Edgar Calma ng kanya pong sasakyan. Kuminsan pinahihiram din po kami ng mag-asawa ni Aris at ni Amor. Salamat po sa mga kapatiran. Yun pong haling beses na pumunta kami dyan last, I believe, February,
Pinahiram po ako ni Brother Edgar Calma ng kanya pong BMW na kotse. Ano po, dito po sa amin, ang akin pong ginagamit ay BN. Bahala na. Just kidding. Anyway, minsan po, di ako po yung nagdadrive ng BMW na kotse ni Brother Edgar Calma. Kailangan ko po ng pumunta sa gasolinahan. So ako naman po pumunta sa pag-asa ko na yun pong kotse na akin dinadrive ay gasolina ang kailangan. So ako po ay pumunta doon sa gasoline station, pumunta po ako doon sa gasoline pump, at ako'y naghihintay. Buti na lang po merong mga yung pong gasoline boy po na sila naglalagay. Sabi niya sa akin, "Sir, ito po ay diesel, hindi po ito gasolina." At parang nataon ako, sabi ko, wow, kung ito pala inalagyan ko ng gasolina, ay talagang malaking problema. Just imagine, diesel car, lalagyan mo ng gasolina, malaki po yung problema. Ganon din po sa atin mga kapatid. Hindi ko na po yun, ayun po yung ikukumpara ko sa atin. Tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po ay tumatakbo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Okay? We run on the power of God. So don't put anything into our lives that is not from God. Otherwise, tayo po ay babagsak. Yung pong kotse, siguro kung lalagyan po yun ng gasolina, siguro po yun ako'y makakapag-drive ng ilang kilometro. But after a while, posibleng ayun po ititigil. Dahil hindi naman yun dapat lagyan ng gasolina, dapat diesel. Ganon din po tayo. Ano po, ang atin pong kapangyarihan, ang ating pong lakas ay ang salita ng Panginoong Hesukristo. Ano po? So tayo po ay manatiling connected sa Panginoon. Magagawa po natin yung request at expectation ng Apostol Pablo kung tayo po ay mananatiling connected sa Panginoong Hesukristo at sa ating mga kapatiran. Noon pong isang linggo kami po ay nagkaroon ng pagkakataon, kami po ay pumunta sa Sequoia National Park. Yun po ay Sequoia Tree National Park. Ito po ay siguro mahigit na 3 oras na drive, one way pa ganon. Salamat po sa ganung pagkakataon na na-enjoy po namin yung kalikasan. Ano po? Alam niyo po, yung pong Sequoia, just to give you an idea of how big a single Sequoia tree is, kumuha po kayo halimbawa nung bote nung ayun pong toyo, yung pinakamalaki yung bote, ano po. Tapos kumuha kayo ng isang palito ng posporo, hatiin niyo yung palito ng posporo, di kalahati na lang po. Yung hawakan niyo yung toyo, itabi niyo yung tao. Just to give you an idea kung gaano po kalaki ano po yung puno. At siguro ilang tao ang siguro mga 10 ang kailangan mag-akap-akap para pumayakap o magkakapit kami para pumayakap yung puno. Napakalaki po. But the fascinating thing is yung pong punong yun ay 250, ayon po sa mga nag-aral, 250 ang karaniwan pong taas, 250 feet. Ano po yung taas? Ano po? At yung pong edad ng mga puno na naroon ay nagre-range from 1,500 years old hanggang sa 2,000 years old. I-imagine nyo po. Ano po, nakahanga-hanga po. Pero ito pang isang bagay na kahanga-hanga doon. 250 feet ang taas. Ang lalaki po talaga. At kapag nasa bundok po at talagang humangin, talagang tatamaan po yun. Ang laki ng katawan, ang laki ng mga branches. Pero kamangha-mangha po dito, iisipin ninyo yung ugat ay napakalalim. Ano dahil 250? Pero alam niyo po ba ayon sa pag-aaral, ang haba po ng ugat na nakatanim underneath the tree ay 4 na talampakan, 4 feet. So imagine po ninyo, siguro ganito lamang po. Ano po? Ang haba. Ang ibig ko sabihin, kumpara po sa measurement, ano po, noong puno ay napakaliit. Pero alam niyo po ba, kaya pala sila matatag kahit po malakas ang hangin. Alam niyo po ba kung bakit hindi sila natutumba? Although may mga paisa-isa na natutumba. Because of the interlocking roots of the tree underneath the tree. Nag-i-interlock. Ang takbo po ng ugat ay hindi po palalim, kundi papunta dun sa mga katabi na mga puno.
At wala po palang puno na talagang lumalaki ng ganong kalaki na hiwalay doon sa karamihan. Lagi po silang magkakatabi dahil nga po yung interlocking root system underneath the tree. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ang sikreto po ng isang matatag na church, ang sikreto po para matupad po yung inaasahan, yung expectation ni Apostol Pablo at saka yung request na magaganda naman po na dapat makita sa isang iglesia, ayun pong tayo magkakaugnay. Ayun po ang sikreto. Actually, hindi na po sikreto, sinabi ko na. Pero yun po ang makikita natin na itinuturo po ng banal na kasulatan. Ayun naman po yung nakasulat sa banal na kasulatan na lalo tigit po mga kapatid sa panahong ito, tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok. Hindi lang po yung individual na buhay, kundi maging buhay po ng church. And we are not out of the woods yet. We don't know how long will this last, but we know for sure na God will always be with us. Yun ang pangako po ng Panginoon. Kaya, yun po, nakita natin yung expectation ng Apostol Pablo, nakita po natin yung request ng Apostol Pablo, at nakita po natin na posibleng mangyari yon. In the first place, hindi naman po sasabihin ni Apostol Pablo at hindi niya i-request at hindi niya aasahan na mangyari at makita sa iglesia kung ito po'y imposible. The fact na yun po'y sinabi ni Apostol Pablo, it means kaya po natin gawin. But the point is, we have to stay connected to Jesus Christ and to each other. Salamat po ng marami. Gusto ko pong manalangin para sa inyo, sa pagsisimula ng inyong prayer week today. Let us pray. Panginoon, tunay po na kami ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti. Ang katotohanan po na kami ay nakakalapit sa iyo, nakakapanalangin ng may buong pagtitiwala ay sapagkat ikaw po ay Diyos na nangangako at ikaw naman po ay tumutupad sa iyong mga pangako. We always believe that you are our promise-keeping God and that you will see to it that every promises that you have made will come to pass. It will happen kasi pangako mo po yun. Kaya naman po sa pagkakataong ito, gusto ko pong ipanalangin ang aking mga kapatid na ito na ngayon ay nakikinig at kasama sa gawain ng pananalangin. We take hold of your many promises, O Lord. You said in your words that if we will agree about anything here on earth in prayer, it will be granted in heaven. We stand in agreement with your promise of your protection. You said in your words in Isaiah 54 verse 17 that no work of the evil one will prosper against your people. You said in Psalm 91 that no harm will befall us because you are going to give your angels charge over us to protect us at all times. You said in your words, O Lord, that you will never leave us, you will never forsake us. We take hold of that promise, O Lord. We accept it and we proclaim it. We declare it in the name of Jesus. You said in your words that you are going to provide all our needs according to your riches in glory. You are our Jehovah Jireh. You said in your words, O Lord, that you will never leave us, you will never forsake us. You said in your words in Joshua 1:9 that we should not be fearful. We should be courageous because you will always be before us and you will always be with us. You said in your words, O Lord, we take hold of your promise in Romans 8 that nothing can separate us from your love. Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, no, in all these things we are more than conqueror through you who loves us. You said in your words in Romans 8:1 that therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. We claim those promises, O Lord. Sinabi mo po sa amin that you are going to keep us in your perfect peace. The peace that surpasses all understanding will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. You said in your words, O Lord, that you will watch over us. You will watch our coming in and going out, both now and forever. Marami ka pong mga pangako, Panginoon, na binitawan at binikas sa amin. And we stand in agreement with those promises, O Lord. Hindi mo kami pababayaan, lagi mo kaming sasamahan. At kahit po anong mangyari sa amin,
Panginoon, ikaw po ang aming kasama. Salamat po ng marami. And again, church, mga members po ng BBCC, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Salamat po ng marami. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you.